kaibigan, nandito po ako sa remote area dito sa Rio Rancho, New Mexico. At may pupuntahan ako na pasyente ngayon. Isang matandang babae na almost 80 years old. At mag-isa lang po siyang nakatira dun sa liblib na lugar na yon. Nakakaawa din kasi pabalik-balik din to sa ospital, kaya ako na lang ang nag-volunteer. Although may mga subordinate ako na physical therapist assistant, sabi ko sa kanila ako na lang kasi mga babae yun kawawa naman sila. Sige na nga, ako na nga. First patient ko siya ngayong umaga at binabaybay ko tong dirt road dito sa New Mexico kung saan papunta to sa bahay ng pasyente ko. Ayan po mga kaibigan. At medyo matagal-tagal po ang biyahe natin ngayon. Ito rin ang ang cons sa trabaho ng physical therapist sa home health. Bihira naman tong mangyari, yung mga ganitong malalayong lugar. So okay lang. Ang iiwasan ko lang dito mga kaibigan, yung buhangin, kasi baka ma-stuck yung gulong ko, hindi ako makaalis. Pero may dala-dala naman ako wedge sa tires para pag na-stuck ako, iipitan ko na lang ng wedge. At meron akong compass sa relo ko, ginagamitan ko siya ng compass kasi walang signal po dun. So grabe, malayo po ito mga kaibigan. Nakakaawa lang yung matanda. Saan ginagawa ko, once a week ko na lang siya pinupuntahan. May dala-dala ako ng mga illustrated cues para sa home exercise program niya. So siya, oxygen dependent, nakakalakad pero kailangan niyang gumamit ng walker. Ganyan po kasi dito sa USA, mga tao dito, mga independent. Kawawa din yung mga matatanda kasi mag-isa lang sila sa buhay. Yan po kasi ang kultura nila dito. Tinetrain nila ang mga anak nila na maging independent. Tapos ang karamihan pagka-graduate ng high school, usually mga 18 years old, yun, umaalis na sa bahay. Nagsasarili na sila. Ang iba sa kanila nag-join sa military para magkaroon ng scholarship. Ang iba nagwo-work na agad para tustusan yung sarili nila para makapag-aral. So sana ganon din sa Pilipinas. Kasi ang daming mga binata, mga teenager sa Pilipinas na umaasa pa rin sa magulang, which is too much naman. So sobrang asa naman sila. So yan ang may bahay pa rin pala dito. Yan ang ayoko sa nasobrahan naman ng dependency ang mga tao sa Pilipinas. Minsan nga may asawa na, nakadikit pa rin sa magulang. Sobra naman yun. Dapat pa mag-aasawa na bubukod ka na. Ayan, masyadong matindi na yung kalsada dito. Dahan-dahan muna mga kaibigan. Ganito po ang struggle dito sa US. Yan, mahirap din po kitain pera dito.
iniiwasan ko yung mga buhangin dito. Kaya mahirap po mga kaibigan. Akala nila madali lang trabaho sa US. Kasi araw-araw ka makikipag-deal ka sa mga karamihan, kasi mga assertive ang ugali ng mga Amerikano. Hindi naman negative yung pagiging assertive, kasi pag tama ka, yun, ipaglalaban mo. Confidence sila eh. So kailangan marami kang bala, mga balang kaalaman, para pag nag-explain ka sa kanila, maintindihan nila ng mabuti based on logic. Ayun, pababa ang kalsada dito. Buti may mga graba pa ng konti. Mahirap dito pag puro buhangin. Stuck talaga gulong mo dito. Ayan, tingnan nyo. Kaya wala pong kabahay-bahay dito. Tingnan nyo ang kapaligiran. Walang kabahay-bahay po. Ano na po ngayon is 8:55 AM po ngayon. So mukhang malilate nga ako ng konti dahil sa dirt road na to eh. Ang sabi ko alas 9 ang dating ko. So maintindihan naman ako nun. Grabe. Kaya po hindi rin madali talaga ang trabaho. Kumbaga nasanay na lang po ako sa home health. Maganda rin kasi sa home health, mas malaki ang bigayan. Kaso nga lang, napaka-risky din. Hindi ko ina-advise sa babaeng physical therapist na mag-home health. Mas advantage sa lalaki. Yan, tapos kakaliwa sa Frost Road. Yan, kakaliwa ako dyan sa Frost Road. Kaso ano pa to, 0.4 miles pa. Medyo malayo-layo pa. Yan, 0.4 miles. Tinanggal ko yung phone ko na ito yung GPS ko, yung phone ko. Tinanggal ko muna dun sa lalagyan niya kasi malubak, malalaglag. Nilalagay ko lang sa ko, dito sa may bandang upuan. Sisilip-silipin na lang. Mabagal naman yung takbo ng kotse. Ayan po mga kaibigan. First patient ko po ngayon. Bale, 7 po ang pasyente ko today. Ano ngayon? Huwebes po ngayon. Bukas, Biyernes na. Yay! Kaso, may trabaho pa rin ng Sabado. Wala eh, most of the time po nagtatrabaho po ako ng Sabado. Sayang din po kasi para makapag-ipon agad, makapag-retire ng maaga. Ayan po, kakaliwa na ako dito sa Frost Road. So tatandaan ko na lang to mamaya. So based sa compass ko, ano to, tingnan ko yung compass ko sa relo. Papunta ako ng southwest. Ayan, southwest. Nakita nyo, ayan, southwest. So tatandaan ko na lang to. So wala na pong cellphone signal dito. Buti na lang yung technology po ngayon, may mga compass na. So 2.1 miles po ito. Kakaliwa ako sa Yeats Road, Northwest Rio Rancho. I'm in the middle of nowhere. Grabe po ito. Buti
buti na lang dollars yung kinikita ko dito. Kasi kung peso, kawawa naman ako. Para papagana, kino-convert ko na lang sa peso yung income ko dito para ma-motivate ako na magsipag lalo. Ano na po, magsasampung taon ko na pong ginagawa to dito sa US. Nag-home health. Grabe yung kalsada dito. Ingat lang, malubak. Kailangan po mag-sacrifice para makapag-retire ng maaga. Makapagpatapos lang sa anak. Total, isa lang naman anak ko eh. Mapagtapos ko lang ng college. Makapagbayad ng mga utang-utang. Imposibleng wala kang utang dito sa US. Makapagbayad lang, tapos makaipon ng pang-retire. Solve na ang labada, mga kaibigan. Makabili ka lang ng bahay at lupa sa Pilipinas na cash. Dapat cash para wala ka nang iniintindi pa. Grabe naman to. Tingnan nyo naman. Iatay o eh. Alam mo, nagpa-vibrate yung kotse ko. Kasi nga dirt road. Meron pa tayong 1.4 miles. Sige, kita-kits ulit mamaya. Ayan po mga kaibigan, malapit na ako sa bahay ng pasyente. Finally. Ayan, may mga konting bahay na rin po dito. Pero malayo po talaga. So kakaliwa ako dito sa kalsada na to. So mamaya tatandaan ko lang, kakanan ako. Doon ang bahay ng pasyente. Ang gagawin ko, babalik lang ako dun sa pinagdaanan ko kanina kasi mas okay pa namang dumaan dun kaysa dun sa ibang dirt road. Hindi ko na po pwedeng ipakita yung bahay ng pasyente, mga kaibigan. Okay? Kasi bawal sa sa privacy practice law. Bawal. Sige po mga kaibigan, kita-kits mamaya. Yan po mga kaibigan, tapos na po yung home visit ko sa pasyente. At ang sabi niya sa akin, nawalan daw ng kuryente kagabi or kahapon pala kasi parang nagka-sunstorm yata dito. Kaya pagod siya, kaya hindi kami nag-exercise ngayon. So walang therapy session. Usually ang ginagawa ko kasi balance training, saka strengthening ng lower extremities, saka core. Yun, pagod daw siya kasi nga nawala ng oxygen, tapos wala siyang cellphone, landline lang. Kaya buti may kapitbahay siya, binisita siya sa bahay niya. Ang problema, tawag dito, walang regulator yung oxygen niya. So nagtiis siya ng 5 hours na walang oxygen, pero marunong naman siya mag-compensate. Ginagawa niya, nagdi-deep breathing siya kasi nga oxygen dependent yung pasyente. So delikado po yun kasi pag nawala ng kuryente, syempre mawawala ng supply yung concentrator ng oxygen. So ang mangyayari dyan, hihinto yung oxygen supply. Sabi ko sa kanya, next time
dapat magkaroon siya ng cellphone, tawag siya ng 911 para maalalayan siya ng fire department. So yun yung advice ko sa kanya, kahit lumang cellphone, kasi ang cellphone kahit walang signal dito pwede kang tumawag through SOS ng 911. So yun ang advice ko sa pasyente. Wala, mahirap pong situation. So ang ginawa ko na lang, binigyan ko siya ng multiple pages ng home exercise program. Dinemonstrate ko sa kanya kung paano gagawin na safe yung mga exercises niya. So yun, sabi ko babalik na lang ako next week. Uy, may aso. May asong maitim, oh. Ano to? Gala, asong gala. Kawawa naman. Ang laki nun, ah. Kawawa naman mga aso. Kanino kayang aso yun? Asong gala. Maawain pa naman ako sa mga asong ganun. Kasi kung may nagmamay-ari doon sa aso na yun, hindi nila hahayaan na gumala. Kasi delikado, may mga coyotes dito. Pagtutulungan ng mga coyotes yun. Mahirap po ang sitwasyon ng mga matatanda dito sa Amerika. Maswerte sa Pinas, may nag-aasikaso sa mga matatanda. Dahil na rin po yun sa magandang kultura ng mga Pilipino. Dito kasi sa US, sinasanay nila yung mga anak nila na maging independent. Tapos aalis na sa bahay nila. Karamihan po dito aalis na sa tahanan after or pag nag 18 years old na. So sila na ang bubuhay sa sarili nila. Yan, tapos kung may pangarap silang tumuntong ng kolehiyo, mag-aaral ng college, so mag-working student sila or uutang sa government na tinatawag natin na student loan. Yun po ang nangyayari. Mababa pa po lakbayin ito, mga kaibigan. Yan po, mahirap talaga ang buhay dito sa US. Kaya ayokong tumanda dito. Okay lang dito pag middle age yung edad mo, tapos nasa peak ka ng career mo, mama-maximize mo yung full potential mo dito sa career mo pag nasa middle age ka. Pero pag tumanda ka na, nako, wala na. Tapos retired ka na, kadalasan kulang po yung pension. Kaya maganda, dalhin mo na lang yung pension mo sa Pilipinas para mas maalwan yung buhay. Mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Huwebes, 4 ng Hunyo. Ito po, kumakayod po dito sa Kawalan, sa dirt road. Kawawa lang kasi matanda. Nakakonsensya ako kung hindi ko pupuntahan. Kaya nag-decide na lang ako na sige na nga, once a week puntahan kita. At least may maitulong man lang ako kahit papaano. Okay mga kaibigan, kita-kits na lang. Mahaba-haba pa pong dirt road itong tatahakin ko. Sa ulitin po. Bye!